Bea Alonzo, talo sa cyber libel case laban sa dating kasambahay. Anong nangyari? Ibinasura ng tanggapan ng prosekusyon ng Quezon City ang kaso ng cyber libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo laban sa asawa ng kanyang dating driver. Ang reklamo ay nag-ugat sa mga paratang na kumalat sa internet hinggil sa hindi umano pagbabayad ni Bea ng mga kontribusyon sa Social Security System, SSS, at PhilHealth para sa kanyang mga tauhan sa bahay. Ayon sa mga ulat, ang asawa ng dating driver ni Bea ay nagkaroon ng kontrobersyal na pahayag online na nagbigay daan sa pagbuo ng isang kaso ng cyber libel. Ang pahayag ay tumukoy sa mga hindi pagkakaayos sa mga bayarin na inaasahan sa mga empleyado ni Bea. Sa pag-aakalang ito ay nagdulot ng pinsala sa kanyang reputasyon. Agad na nagsampa si Bea ng reklamo laban sa misis ng kanyang dating driver. Ang cyber libel case ay isang legal na hakbang upang labanan ang mga maling paratang na nagiging sanhi ng pagkapinsala sa reputasyon ng isang tao sa online na mundo. Sa kaso ni Bea, inaasahan niyang mapapatunayan ang kanyang mga paratang sa pamamagitan ng sapat na ebidensya upang makamit ang katarungan. Subalit, ayon sa desisyon ng tanggapan ng prosekusyon, kulang ang mga ebidensyang iniharap ni Bea para mapanatili ang kanyang reklamo. Ang pangalan ni Bea sa totoong buhay ay Philbert Angeli Iran Olo, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya nakuha ang nais niyang resulta sa korte. Ang desisyon na ibasura ang kaso ay pinirmahan ni Assistant City Prosecutor Virgel Amor Ordono Vallejos at ni Senior Assistant Prosecutor Nerissa Rone Zamora Amoroso. Ang kanilang pagsusuri sa kaso ay nagpakita ng kakulangan sa ebidensya na magpapatunay ng krimen ng cyber libel laban sa misis ng dating driver. Ang pagtanggap ng mga patunay na ipinakita ni Bea sa prosekusyon ay hindi umabot sa kinakailangang antas para mapanatili ang kaso sa korte. Ang pagsasampa ng kaso ni Bea Alonzo ay bahagi ng kanyang mas malawak na pagnanais na ipagtanggol ang kanyang reputasyon laban sa mga paninirang pumapalibot sa kanya sa online na mundo. Matapos ang insidenteng ito, naging mas mapanuri si Bea sa mga posibleng epekto ng mga online na pahayag sa kanyang personal at propesyonal na buhay. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na naharap si Bea sa ganitong uri ng kaso. Dati na rin siyang nagsampa ng online libel laban sa kilalang columnist at digital talk show host na si Christy Fermin. Ang kanyang hakbang laban kay Fermin ay naglalayong makamit ang hustisya para sa mga paratang na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa ganitong mga kaso, mahalaga ang pagbuo ng matibay na ebidensya at wastong pag-aasikaso sa mga legal na hakbang upang makamit ang katarungan. Ang mga desisyon ng prosekusyon ay nagpapakita ng seryosong pagsusuri sa bawat aspeto ng kaso. At sa pagkakataong ito, nagdesisyon silang ibasura ang reklamo ni Bea dahil sa kakulangan ng sapat na patunay. Ang desisyong ito ay maaaring maging aral para sa lahat hinggil sa kung paano ang mga ganitong uri ng mga isyu ay dapat pagtuunan ng pansin at wastong hakbang upang mapanatili ang integridad ng bawat isa sa mundo ng online na komunikasyon. Sa huli, ang kaso ay nagsisilbing paalala na ang mga paratang sa internet ay dapat ayusin sa tamang paraan, at ang paghahain ng mga reklamo ay dapat na may sapat na basihan at ebidensya upang makamit ang katarungan.